Magandang gabi, Pilipinas! Ngayong Sabado, November 1, 2025, narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon, hatid ng inyong independent weather forecaster, batay lamang sa opisyal na datos mula sa Pag-asa. 4 na weather system po ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una, ang low pressure area na nasa kanlurang bahagi ng bansa. Huling namataan ito kaninang alas 3 ng hapon sa layong 225 kilometers northeast ng Pag-asa Island at kasalukuyang kumikilos pakanluran patungo sa southern Vietnam. Dahil sa paglayo nito, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pangalawa, ang isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kanina ring alas 3 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 1,370 kilometers east ng northeastern Mindanao, taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa loob ng susunod na 24 hours, wala pa itong direktang epekto sa Eastern Visayas at Mindanao. Samantala, umiiral pa rin ang northeast monsoon o amihan na nagdudulot ng mga mahihinang pag-ulan sa extreme northern Luzon. Kasabay nito ang shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies ay nagdudulot ng mga kaulapan at pag-ulan sa eastern section ng northern Luzon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, asahan ang generally fair weather na may posibilidad ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na tuwing hapon o gabi. Ayon sa Tropical Cyclone Track and Intensity Forecast ng Pag-asa, ang binabantayang bagyo sa labas ng ating area ay kasalukuyang nasa Tropical Depression category at kumikilos pakanluran hilagang kanluran. Bukas, inaasahang papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility at papangalanang Bagyong Tino. Base sa forecast, tatahakin nito ang direksyong pakanluran, tatawid sa Eastern Visayas o Caraga region, at posibleng maglandfall bago tumawid sa Visayas at Northern Palawan bago tuluyang lumabas ng West Philippine Sea pagsapit ng Wednesday morning at ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday morning. Sa kasalukuyan, ito ay may tropical depression strength, ngunit bago pa man pumasok ng bansa, maaaring lumakas ito bilang tropical storm at habang nasa karagatan, posibleng mag-intensify pa bilang severe tropical storm o typhoon bago ang landfall sa Eastern Visayas o Caraga region. Hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na ito ay umabot sa super typhoon category bago pumasok sa kalupaan. Dahil sa epekto ng shear line at trough ng paparating na bagyo, naglabas ang Pag-asa ng rainfall advisory. By Monday, posibleng umabot sa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Northern Quezon. Sa Bicol Region at Eastern Visayas, kabilang ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, maaari ring umabot sa parehong antas ng ulan. By Tuesday, dahil sa paglapit ng bagyo, posibleng 100 to 200 millimeters ng ulan sa Eastern Visayas, habang 50 to 100 millimeters naman sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu at Bohol. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar. Sa Luzon, Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, bahagyang maulap hanggang maulap, may mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Cagayan, Isabela at Aurora, maulap na may scattered rains at thunderstorms dahil sa shear line. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap, may isolated rain showers lalo na sa hapon at gabi. Sa Visayas at Mindanao, Eastern Visayas at Caraga, maulap na may scattered rains at thunderstorms dulot ng trough ng paparating na bagyo. Central at Western Visayas, Palawan at Mindanao, maulap din na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Nalalabing bahagi ng Mindanao, generally fair weather na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan. Sa sea conditions, wala pong nakataas na gale warning, ngunit dahil sa northeast monsoon, maaaring maranasan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan na posibleng umabot sa 3 metro sa ilang bahagi ng hilagang baybayin ng Luzon.
Sa iba pang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman lamang ang pagalon. Sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, maulap na may mga pag-ulan mula Monday hanggang Wednesday dahil sa shear line. Baguio City, bahagyang maulap, may mga mahihinang pag-ulan dahil sa amihan, ngunit posibleng lumakas pagdating ng Martes at Miyerkules. Legazpi City, maulap na may mga pag-ulan at thunderstorms mula Monday hanggang Wednesday dahil sa epekto ng bagyo. Metro Cebu, pag-ulan at thunderstorms sa Monday, stormy weather sa Tuesday, at unti-unting pagbuti ng panahon sa Wednesday. Iloilo at Tacloban, maulap na kalangitan na may thunderstorms sa Monday, stormy weather sa Tuesday, at maulap pa rin sa Wednesday. Davao at Cagayan de Oro, maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Monday at Tuesday, habang unti-unting giginhawa sa Wednesday. Zamboanga City, generally fair weather sa Monday, ngunit posibleng magkaroon ng mga pag-ulan pagsapit ng Tuesday at Wednesday. Muli mga kababayan, patuloy po nating bantayan ang paparating na bagyong Tino at mag-antabay sa mga susunod na update, lalo na sa mga rehiyong posibleng tamaan ng malalakas na ulan at hangin. Ito po ang inyong independent weather forecaster, nag-uulat batay lamang sa opisyal na impormasyon mula sa PAGASA. Magandang gabi at manatiling alerto, Pilipinas.